all government agencies or at least departments from the executive, political ha, kasi hindi naman yung Supreme Court but yung Congress, Senate, National, may crisis sa trust. Kasi nga napaka-massive nitong sa flood control. Tapos it deals with infrastructure eh. Pinakamalaking budget yan, 1 trillion. And then of course yung mga lumalabas ng testimony. And then by October 25, 3 months na since sabihin to nung Pangulo, hindi pa malinaw kung sinong kasalit, sinong hindi. At hindi pa malinaw, for example, the very least, linawin naman kung ano yung ghost. Di ba? So far, malinaw na ang ghost massively nandyan sa Bulacan. But even in Bulacan, of the X amount, whether it's 20 billion, 25, 30 billion a year, ilan doon ang ghost at ilan ang hindi ghost, di ba? So the uncertainty, together with pagiging massive, and of course, halo-halo na, di ba yung social media, everyone has the opinion na tama naman, is causing this distrust. At saka napakalaking pera eh. Pero hindi unexpected to kasi from the start, sinabi naman natin to, di ba, na ang mastermind na kumita ng tens of billions, maybe hundreds of billions, guguluhin niya talaga to. So ang task natin sa gobyerno, may that be the Blue Ribbon Committee, ICI, Ombudsman, DOJ, DPWH, lagyan ng order to. Tapos ang pinag-uusapan natin flood control pa lang at saka DPWH. There's so many other issues, agencies na dapat pag-usapan na may issue tayo sa corruption. Sir, do you think, sir, yung pag-malinis o insertion yung sa 2026 budget, yung tiwala po ng public? No, ibabalik ko sa inyo, di ba? Pag sinabing may massive issue sa lagayan or sa PR or corruption sa media. So pag sinabing sa media, networks yan, dyaryo, radio, regional, etc. Tapos minimize ko. No, I'm only talking about national media. And then naging House, Senate, Congress. The longer it takes to pinpoint. Diyan pala sa press corps ng Senate, wala palang involved. Diyan pala sa Malacanang press corps, may 2. Diyan pala sa House press corps, may 3. The sooner na may certainty, yung trust hindi against everyone, yung kawalan ng trust, hindi sa lahat at sa institusyon, di ba? Pero habang everyone sa suspect, and then parang may lumalabas pa na parang may takipan, bababa talaga yung trust. Doble ang problema nun sa Senate. Why? We knew from the start of this administration, may tangkang magkaroon ng People's Initiative at tanggalin ng Senate. So pag bumaksak ang ratings at ang tiwala ng tao sa Senate, not only will you have one less group that will fight corruption, you will also weaken the institution that has so far since 1987 been the guardian of our democratic process. So yun ang problema. Doon ko nahugot yung aking kasi pinapanood ko yung yung September 21. I really believe every single person who went there sincere, gusto ng pagbabago, transformation, fed up na, galit. Pero makikita mo yung leaders, iba-iba direksyon. Meron resign pero wag si Marcos. Resign pero dapat si Sara. Resign pero si Marcos lang. Walang dapat mag-resign, dapat makulong. So dun po nag-start ko ma-discern na what if lang, what if? What if the president, the vice president, lahat ng senador, lahat ng congressman mag-resign and then wag tumakbo ng isang cycle? Baka sakaling bumalik yung tiwala at pag may tiwala, dyan papasok talaga yung mas mabilis ang lahat ng ginagawa at gagawin para managot ang dapat managot. Natawa lang ako dun sa mga nagko-comment ng ayaw namin mag-resign kayo, gusto namin makulong kayo. Dun sa mga guilty, pag nag-resign, mas madaling ipakulong. Hindi mas mahirap. Kasi yung suspect mo nasa gobyerno lahat ngayon eh. So habang nandun sila sa pwesto, mas mahirap talagang panagutin. At kung ikaw mastermind, mas madali mong guluhin kung mga kapwa mo na sa gobyerno, nakapwesto pa lahat. How do you respond to mga nagsasabi na kung seryoso po kayo, bakit hindi nyo pangunahan? Pangunahan ko. Payag ako mauna. No problem doon. Will you do it now, sir? No, mauna means lahat kami. Walang nagsasabing ikaw mag-isa. Kung mag-isa ako, hindi mangyayari yon. Ang natin, national renewal, di ba? So, pag sinabi natin corrupt yung media, lahat tayo mag-resign. May mauna talaga, pero sasabay lahat. Pag isa lang nag-resign, walang mangyayari. Di ba? Ang sinasabi ko, mag-sacrifice tayo, hindi mag-suicide.
Gusto nila ako lang mag-isa. No problem, yun ang gusto nyo. Pero it will not solve the problem. The problem will have new hope if we do it all as a group. Kung gusto nyo mauna ako, basta't may assurance akong susunod kayo. Sen, Diba? tingin niyo po pag pinangunahan niyo po walang susunod sa inyo? Tingin ko, sa ngayon lang, kahit sinong mauna, baka nga hindi eh. Suntok sa buwan naman tong proposal na to. But you never know. Minsan tinatamaan ng buwan. Kasi kung hindi, anong alternatives? Coup d'etat, people power. Hopefully, hindi tayo umabot doon. But people are talking about some kind of revolution. I want to talk about transformation and revival instead of people power and instead of revolution. Bakit? Sa mga revolution, you have the communist model, it didn't work. You have the fascist model, it didn't work. You have the people power that did work partially and we're proud of. Pero since then, cyclical pa rin yung ating corruption at palala ng palala. So I don't think an ordinary people power now na umiba lang ang presidente will solve all of this. But how do you operationalize it, Sen? I don't Considering na wala pong No, I batas don't or- need to. Doon nga ako nagtataka sa mga legal luminaries. For example, si Justice Carpio at yung iba, wala daw sa konstitusyon yun. Pareho ba tayong konstitusyon na binabasa? Basahin nyo Article 10, Section 10 ng Article 7. Ang sabi doon, pag nag-design ang presidente at vice president, agad-agad magmi-meeting, I think within 3 days, ang Congress. And within 7 days, we have to pass a law na magkaroon ng eleksyon for not earlier than 45 days, not later than 60 days. So doon din nagsasabi ng hindi kaya ng COMELEC agad-agad, unconstitutional yon pag hindi nila kaya. Kasi nasa konstitusyon eh. Not earlier than 45, not later than 60 days. Yun lang, kailangan pagpasa namin ng batas na yon, nakalagay na rin doon na dapat Senate at House kasama na. So ang question na lang, paano magkaroon ng national commitment to each other and to the nation na yung qualified tumakbo, hindi tumakbo. Kasi kung ikaw si President Marcos, ba't ka papayag kung tatakbo din lang pare-pareho din? Kung ikaw si VP Sara, ba't ka papayag kung hindi yung lahat ng iba na maaring involved din ngayon ay tatakbo din, di ba? So put it another way, no? Ang baon ko sa Senado araw-araw may problema, anong solusyon? Ang hugot ko, nandun ako sa EDSA 1, more or less sa EDSA 2, may mga roles. EDSA 3, nakita ko yung sincerity ng mga tao. So sa lahat ng laban ng korupsyon, one way or the other, since 1998 became a congressman, we contributed towards good. Ang problema, lalong lumala eh. So ito na nga yun mga kababayan yung inimungkahi ni Senator Alan Cayetano na snap election para ma-reset kahit papano at mabalik yung trust ng mga tao dito sa gobyerno ngayon mga kababayan dahil po dito sa talagang napakagarapalang corruption, no? Lalong-lalo dito sa infrastructure project dito po sa DPWH at sabi nga ni Senator Alan itong legislative at executive ang napuruhan talaga, wala nang tiwala ang mga Pilipino mga kababayan, no? At sa October 25 ay eksaktong 3 months na simula nang in-announce ni Pangulong Marcos Jr. itong korupsyon sa flood control mga kababayan, and yet wala pa pong klarong wala pang pinangalanan talaga or wala pang nakulong mga kababayan ng mga politiko at mga kakontsaba nilang kontraktor at opisyalis ng DPWH, no? Magtatatlong buwan na wala pang napanagot mga kababayan at itong si Saldico mga kababayan, no, parang wala pang ginagawang hakbang itong gobyerno ng Pilipinas ngayon na pabalikin itong si Saldico dahil yung passport niya mga kababayan ay hindi pa nga po nila kinansila, no? At iwan ko anong nangyari dyan mga kababayan, bakit wala pang galaw, no, ang DFA para tanggalin mga kababayan or kansilahin yung passport ni Saldico para mapilitan po itong umuwi ng Pilipinas o ma-deport po siya kung saan man siyang bansa kasi mga nakaraan sa iba't ibang bansa po siya sa Europe mga kababayan, from France tapos Spain tapos namataan daw sa Singapore din tapos bumalik ng Europe na naman mga kababayan at ngayon nga meron pang itong lookout bulletin na inilabas ng or hiningi ng ICI dito sa DOJ na magkaroon ng lookout bulletin dito kay Martin Romualdez at yung iba pang mga congressman mga kababayan na involved dito, no, sila Arjo Atayde, sila Marvin Rillo, no, congressman dito sa
Quezon City. At kasama na rin po dyan sila Jingo Estrada, si Jesus Escudero, si Nancy Binay, si Ramon Revilla, Orbong Revilla, at iba pa, no? Kasama yung mga opisyalis ng DPWH, mga kabayan, syempre. Ayan, so kasama doon sa mga hinihinging bantayan ng immigration, no? Itong mga individual na ito na baka lumabas po ng Pilipinas. At una na nga pong bali-balita, mga kabayan, na humihingi umano ng travel clearance, no? Itong si Martin Romualdez dahil magpapagamot daw ito, mga kababayan, sa ibang bansa. At may bulta nga po dito si Atty. Rowena Guanzo, no, na sinabi niya kung kailan daw siya involved dito sa corruption or nakaladkad yung pangalan niya dito sa talagang garapalang corruption sa flood control at yung budget insertion, ay saka pa nagkakasakit itong si Martin Romualdez, mga kabayan. Although meron na po siyang invitation, no, ng ICI na kailangan mag-appear po siya doon para sa investigation nila about dito sa massive flood control corruption at itong sa budget insertion, mga kabayan. Sa October 14 yata ay nakatakdang dumalo siya or hinihinging or pinapapunta doon sa opisina ng ICI para investigahan, mga kabayan, about dito sa flood control corruption at doon sa mga budget insertions, mga kababayan. Kaya itong nakikita ni Senator Alan Cayetano na possible way, no, para ma-reset or para mabalik daw yung tiwala ng mga Pilipino dito sa gobyerno ngayon ay mag-resign silang lahat, from president down to congressmen, mga kababayan. At nagsagawa ng stop election, no, at bawal nga po siyang or bawal silang tumakbo. Itong mga incumbent ngayon na magre-resign, bawal po silang tumakbo. Hayaan na yung iba yung tatakbo ng mga kabayan. At mukhang wala namang walang masyadong kumagat dito sa panawagan ni Senator Alan, no. Mukhang ayaw po nilang mag-resign dito, mga kababayan. At sinabi pa niya dito na itong mga involved, no, na mga opisyalis ng gobyerno ay ginugulo, no. Lalo na yung mga sitting ngayon, mga kababayan, ay talagang ginugulo daw nila yung investigation para hindi sila makaladkad or hindi sila mabulgar, mga kababayan. At yun nga po yung nangyari, no, para sa aking opinion, mga kababayan, yun po yung nangyari. Totoo po yung sinabi ni Senator Alan Cayetano na ginugulo, kasi tingnan mo naman yung nangyari sa Senado. Talagang nagkakagulo sila, mga kababayan. Ay yung lahat ng blame ay napunta doon sa mga senador sa Senado, mga kababayan. Pero dito sa House of Representatives na talagang nag-ano rin po sila doon ay parang wala silang kasalanan. Yun na po yung nangyari, mga kababayan, no? Ayan, so ano po masasabi nyo dito, mga kababayan, sa mga sinasabi ni Senator Alan Cayetano? Ayan, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.